Pamilyar ka ba sa prutas na ito? Kung gayon, nakatikim ka na ba ng bunga nito? Ano naman ang lasa? Papaano kung sabihin ko sa iyo na hindi lamang pala dapat ang prutas o bunga nito ang kinukuha at kinakain mo? Sapagkat may mas magaganda at importante pa palang gamit pangkalusugan ang daladala ng mga dahon, sanga at mga buto nito. Hello, what's up? Your best here. Sa videong ito ay alamin natin ang natatanging kakayahan at mga benepisyong medikal ng prutas o punong ito na tumutubo nga lamang kung saan-saan. Pero bago tayo magpatuloy, kung bago ka pa lamang sa ating channel ay huwag mong kalimutan na pindutin ang subscribe button at ang notification bell upang lagi kang updated sa aking mga bagong uploads. Ano nga kaya ang tawag sa inyo ng puno o prutas na ito? Na malayo ka pa lamang ay matatanaw mo na ang mamula-mula o kulay rosas nitong nakabukas na bunga. Ito ang Madras Thorn o Kamatsili dito sa atin sa Pilipinas. Ang Peticelobium dulce o Madras Thorn o kilala rin sa katawagang Manila Tamarind ay popular nga sa Mexico, South America, sa Guam at maging dito sa atin sa Pilipinas. At alam nyo ba na tinawag nga itong Manila Tamarind sapagkat ito ay napadpad sa Pilipinas lulan ng mga barko na Manila Galleons. Masarap ang hinog na bunga ng punong kamatsili na madali mo lamang makikita dahil bumubuka nga ang mga pads nito kapag nahihinog na. Matamis na medyo maasim o mapakla ang lasa ng hinog na bunga ng kamatsili. Subalit, kinahihiligan nga ito ng mga kabataan dahil ito ay tumutubo malapit sa dalampasigan, malapit sa ilog o kaya ay sa parang. Subalit batid mo ba na hindi lamang pala ang bunga nito ang dapat mong bigyang pansin o kainin? Sapagkat napakahusay pala at napakaraming kagamitang pangkalusugan ng mga bahagi ng punong ito, ang puno ng kamatsili. Ang mga bunga nito ay mainam na pagkain at sangkap sa mga lutuin. Gayon din ito ay ginagamit na sangkap sa mga ginagawang alak o liqueur gaya ng agua de guamuchil. Ang mga dahon naman nito ay maaari mong gumusin o durugin at itapal sa masakit na bahagi ng balat bilang pain reliever. Kung sakali rin naman na ikaw ay madalas sumasama ang tiyan at hindi natutunawan, magpakulo ka lamang ng ilang dahon ng kamatsili sa loob ng 5 o 10 minuto. Lagyan ng konting asin at maaari mo na itong inumin. Kung mayroon ka namang sugat sa balat, mainam din itong pangtapal. Upang mabilis itong gumaling, durugin mo rin lamang ang dahon nito at iyon ang gawing pantapal sa sugat. Ang mga taong may sakit sa balat o leprosy ay mainam ding uminom ng pinakuluang dahon ng puno ng kamatsili. Kung lagi namang masakit ang iyong ngipin, subukan mong magmumog ng pinakuluang dahon ng kamatsili dahil epektibo rin ito sa mga sakit sa bibig o mga sakit sa ngipin. Ang mga sanga ng punong ito ay labis na mabisa rin. Kumuha ka lamang ng bahagi nito at pakuluan ng 10 minuto at palamigin. Inumin ito at maaari itong makatulong upang umayos ang palagiang pagsakit ng iyong tiyan o irritable bowel syndrome. Mabisa rin ito sa mga taong dumurumi na mayroong dugo o dysenteria, eczema at aprobadong nakapagpapababa ng lagnat o temperatura ng katawan. Kung kaya naman nakamamangha nga ang punong ito at hindi batid ng karamihan na napakabisa pala ng mga dahon, katawan at mga buto nito.
Ngunit papaano naman ang gamit ng mga buto ng bunga ng kamatsili? Maaari mo itong durugin at pinuhin at saka ilagay sa ulo dahil mainam itong pamatay ng kuto at iba pang mga mikrobyo sa ating buhok. Hindi ba't napakahusay pala ng prutas at puno ng kamatsili? Kaya naman sa susunod ay hindi na lamang ang mga bunga nito ang bibigyan mo ng pansin. Subalit isang paalala lamang, mag-ingat sa pag-akyat ng punong ito dahil ito ay mayroong mga taglay na tinik. Aratilis o mansanitas. Paboritong kainin ng mga bata. Subalit alam mo bang, maging tayong mga matatanda ay marapat na kumain din ng prutas na ito, sapagkat nag-uumapaw ito sa mga benepisyo at maaaring maging lunas pa nga sa mga karamdamang nararanasan mo, katulad ng uric acid, diabetes at marami pang iba. Hello, what's up? Your best here. Sa video ito ay mas kilalanin natin ang hindi masyadong pinahahalagang puno o prutas at ito ay ang aratilis na madalas mga bata lamang ang may interes dahil baka ito na nga ang lunas sa mga nararamdaman mo. Muntingia calabura, cherry tree, Quercus fruit o mas kilala natin bilang prutas na aratilis o mansanitas. Isang klase ng munting puno na kabilang sa pamilya ng mga Muntingiaceae. Pinangalanan itong Muntingia calabura bilang pag-alala kay Abraham Munting, isang Dutch botanist. Madalas tumutubo ang puno ng aratilis sa mga bansang katulad ng Mexico, Bolivia, Argentina at mga neotropics na rehiyon, gaya din dito sa atin sa Pilipinas. Kung pagmamasdang mabuti ang punong ito, ay agad mo ngang mapupuna ang mga mababalahibo nitong dahon at mga sanga at ang mapupula nitong mga bunga kapag mahihinog na. Ngunit batid mo bang ang pangkaraniwang punong ito at prutas ay ito pala ay napakaraming pagkakagamitan? Una, ang aratilis ay itinatanim sa ilang lugar at pinagkukunan pala ng mga sanga bilang panggatong at mga balat naman na nilalala bilang pangtali. Itinatanim rin ito bilang ornamental na puno o nagsisilbing lilim. Samantalang sa Brazil ay itinatanim naman ito sa tabing ilog bilang pang-akit sa mga isda at pagkain na rin nila ang mga nahuhulog nitong bunga. Ang aratilis din ay mainam itanim sa paligid kung kayo nga ay nag-aalaga ng mga honeybees dahil mainam itong pang-akit sa kanila at source ng mga pollen at mga nectar. Ngunit maliban pa rito, alam mo ba na mainam pala itong kainin bilang panlaban sa iniinda nating diabetes? Batid nating medyo matamis nga ang hinog na bunga ng aratilis, subalit ito pala ay nagtataglay ng flavonoids, anthocyanin at polyphenols na mga components at panlaban sa sakit na diabetes. Kaya mainam na kumain kayo ng 5 hanggang 9 na piraso ng bunga nito araw-araw. Nagtataglay rin ito ng anti-inflammatory at antibacterial properties na magsisilbing booster sa ating katawan upang malabanan at maiwasan ang pamamaga ng mga buto at kasukasuan. Mainam rin ito para sa mayroong mga gout, partikular na sa mga kalalakihan na unang nakadaranas ng pananakit ng gout at mga joint pains. Ang pagkain ng hinog na aratilis ay maaaring makatulong upang mabawasan o mawala ang sakit ng gout. Kung mataas din naman ang inyong uric acid, ang aratilis o ang prutas na aratilis ang maaaring sagot, sapagkat ang kulay nitong deep red o pulang-pula kapag ito ay nahihinog na ay maaaring nagtataglay pala ng mga antioxidant katulad ng anthocyanin na mainam upang makaiwas tayo sa pag-hike o pag-angat ng uric acid level. At maliban nga sa isa itong anti-inflammatory agent, ay mahusay din ito sa kalusugan
ng ating mga utak, lalo na nga sa mga tao na mayroong kondisyon kagaya ng cognitive impairment. Pinabababa rin ng aratilis ang ating blood pressure na kadalas ay bunga ng madalas na pagsisigarilyo, pagkain ng mga maalat at mga matataba. Kaya maiiwasan ito sa pamamagitan ng pag-inom ng tsaa, buhat naman sa bunga ng aratilis. Ayon din sa isang pag-aaral at pananaliksik, ang aratilis ay maaaring nagtataglay ng mga anti-cancer properties upang makaiwas sa mga cancer at mga tumor growth. Maaari mo ding gawing tsaa ang dahon at bulaklak ng aratilis na mainam sa mga problema sa prostate, sakit ng ulo at gastric ulcer. Hindi ba't nakagugulat ang mga pakinabang at benepisyo ng prutas na aratilis na maaari mo ngang ikonsumo araw-araw? Kaya nga sa susunod na makakita ka ng puno nito, ay huwag ka nang magdalawang isip pa. Tikman ito, masarap, manamis-namis, at higit sa lahat ay masustansya. Ikaw, ano ang kwentong aratilis mo? Nahilig ka rin ba rito noong kabataan mo? Sana ay may bago kang natutunan sa videong ito. Iwan ka naman ng comment sa comment section sa ibaba. I-like at i-share mo na rin para naman sa kaalaman ng iba. Dito na sa Best TV, tayo ay matuto, utak mapuno ng bagong kaalaman. Dito na sa Best TV, tayo ay lumibot, lihim na mundo ay ating matuklasan. Dito yan sa Best TV, dito yan sa Best TV, dito yan sa Best TV, sapagkat ang mga laki may alam. Dito yan sa Best TV. Tara bes, sabay-sabay tayo na matuto, pagkat dito sa mundo lamang ang siyang marunong. Ating utak salinan ng panibagong dunong, mga bagay na sa buhay ay makakatulong.